subscribe. Sana mga kahugot ay hindi kayo nalilito sa mga dates o petsa sa mga kwento kasi delayed po talaga. Sa dami po ng nakapilang kwento ay hindi nababasa kaagad ang mga kwento. So, kagaya nitong story ngayon, ang panghuling bahagi ng kanyang kwento ay wala pang flights sa mga airlines, pero ngayon ay meron na. So, I do hope you understand, kahugot. At kaya may upload ulit tayo ngayon, kahit kakaka-upload lang natin kahapon ba nung nakarang araw, kasi nakakahiya na rin sa mga naghihintay ng mga letter senders. So narito, ang tampok nating kwento ngayon dito sa DKB, ang kwento ng buhay at pag-ibig ni Kohana. Nahatid na ang DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love to kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, a pleasant day to everyone, and I hope that everybody is okay, happy, and strong. Mahigit 2 buwan pa lang ang nakararaan, dumaan ako sa isang napakadilim na bahagi ng buhay ko. Yung mawala sa akin ng isang taong sobra kong minamahal. I gave almost everything to him. My heart, my soul, my trust. Because I thought I complete his life. Gaya ng kung paano siya din ang kumukumpleto sa buhay ko. His name is Adrian, and he was my first boyfriend. At akala ko siya na din yung last kasi we shared our lives together for 8 years. Kasal na lang ang kulang. Pero unti-unti ay nagbago siya. Lumamig. Kumonti ang oras niya para sa akin. Until that day came, he spoke to me. His eyes gazing straight to my eyes. And he said, iiwan na kita. Forgive me, Hannah, but things have changed. Hindi lang ito para sa akin, kundi para sa iyo din. You deserve someone else who can make you happier. And please let me go because I am now happier with someone else. We broke up a month ago. Your friends aren't mine, you know. I know you moved on, found someone new. One more girl who brings out the better in you. And I thought my heart was detached from all the sunlight of our past. She's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know, I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. Saglit pa niyang pinagmasdan ng mukha ko bago siya tuluyang tumalikod at umalis. Pinanood ko siyang humakbang palayo sa akin. Hindi na siya lumingon. Hindi na gaya ng dati na tuwing aalis siya at ihahatid ko sa labas. Hahakbang siya ng 5, tapos lilingon, ngingiti. At saka sasambitin ang salitang, I love you.
Isinara ko ang pinto at umakyat ako ng hagdan patungo sa kwarto ko noong madaanan ng paningin ko ang heart-shaped na bato sa ibabaw ng cabinet, katabi ng flower vase at mga picture frames. Ang batong yon ay nakuha namin ni Adrian sa Camiguin. Kulay puti siya. Mas malaki ng konti sa platito at hugis puso ito. Sa Maynila ay pina-engrave ni Adrian ang mga initials namin sa heart-shaped na bato, K and A. Then he said, nakaukit ng tadhana natin. Our love is as strong as this stone and as pure as its color. Eight years kami, and I thought our love is really strong, pero hindi rin pala. Akala ko masaya kami for each other till the end, pero hindi rin pala. Kasi ngayon, masaya na siya sa iba. That day na formal siyang nagpaalam, hindi ako lumuha kahit konti, pero hindi ibig sabihin nun ay okay ako. Hindi. I wasn't okay. Pinagana ko lang ang isip ko, power of mind over matters of the heart. Nagpakatatag lang ako, kaya hindi ako umiyak. Sinikap kong i-focus ang attention ko sa ibang bagay, at sa tuwing sasagi si Adrian sa isipan ko, pilit kong tinututok ang attention ko sa isang bagay. O kaya sisigaw ako, kakanta ng malakas, sasayaw, tatambling, magi-split. Hindi ako magdadasal kasi maiiyak lang ako. Baka masumbatan ko lang ang Diyos. Lord, bakit mo siya pinakilala sa akin kung sasaktan at iiwan lang pala niya ako sa huli? Hindi ako manonood ng TV kasi baka may maalala lang ako, at lalong hindi ako makikinig ng music because love songs can make you cry. 8 years, ang tagal nun. Ang dami-dami naming memories. We've seen countless of sunrise and sunsets together. We've been through a lot of storms in our lives. Umiyak at tumawa kami together, and he made me believe na ako ang pinakamaganda sa paningin niya. And I love him saying those words, "Mine, do you know that the real meaning of beauty is you?" At naniwala ako, kaya't nagtataka ako kung bakit nakakita siya ng ibang mas maganda sa paningin niya. Do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen? An eternal love bullshit you know you never mean. Remember when I believed you meant it when you said it first to me? And now I'm picking her apart, like cutting her down will make you miss my wretched heart. She's beautiful, she looks kind, she probably gives you butterflies. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know, I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy. I wish you all the best, really. Say you love her, baby, just not like you loved me. And think of me fondly when your hands are on her. I hope you're happy, but don't be happier. I
was 17 years old nung maging kami ni Adrian. Schoolmate ko siya sa Mapua pero hindi kami pareho ng kurso. Ang pagsagot ko sa panliligaw ni Adrian noon ang kauna-unahang violation ko kay Mami kasi paulit-ulit niya akong binibilin na huwag muna ako magbo-boyfriend hanggat hindi pa ako nakakatapos ng college. Hindi pa utos o demanding si Mami kapag binibili niya ako kundi masuyo at malambing para pang nagmamakaawa. Lagi akong nasa malayo, baby, kaya hindi kita nababantayan. Kaya please sa akin ka maniwala. Huwag sa pangako ng kung sino-sinong lalaki lang na makikilala mo. Tandaan mo, karamihan sa kanila okay lang sa una. Pero kapag nakuha na nila ang gusto nila sa'yo, iiwan ka at sasaktan ka na. Kaya baby, please, umiwas ka muna sa mga boys, ha? First love ko si Adrian, and I see him so seemingly perfect at binigyan ko siya ng kapiraso ng tiwala ko ng una kahit nalabag ko ang mami ko. Pero nag-iingat pa rin ako. Pinapayagan ko siyang hagkan ako sa kamay o sa pisngi o sa noo, pero never sa lips at sa iba pang bahagi ng body ko. Sabi pa kasi ni na Mami at Tita Kikay, once daw na ibinigay mo ang labi mo sa lalaki, the next thing na hihilingin niya sa'yo ay yung ano mo na. Yes, nilabag ko si Mami pero ayoko magsisi sa bandang huli, kaya I made sure na hindi ako maiisahan ni Adrian. Hindi ako basta-basta sumasama sa kanya, lalo na sa mga parties kung saan may alak, at never akong sumama sa bahay nila, may okasyon man o wala. He was my boyfriend pero malaki ang limitasyon ko. Marami akong pinagbawal sa sarili ko. And I trusted him only a bit nung una. Hindi kami gumaya sa ibang magkarelasyon at an early age na want to sawa na sa mga ginagawa nila. Hindi ko binigyan si Adrian ng karapatang angkinin ako ng buong buo kahit may relasyon kami. At handa rin ako noon na pakawalan siya kapag nakita ko na hindi siya okay sa mga kondisyon ko. I was always ready to set him free kapag nakakita siya ng ibang babae. Pero nakatagal naman si Adrian for so many years kaya naniwala ako na seryoso nga siya sa akin at mahal niya talaga ako. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid of love, the life we've made. Now I'm so glad I stayed right here with you through the years. Gustong-gusto ni Adrian ang pangalan ko, Kohana, at sa maraming lugar ay sinulat, inukit o pinalettering niya ang May Kohana sa mga puno, sa notebooks niya, sa t-shirt niya, sa kotse niya, sa buhangin ng Camiguin, El Nido at Boracay. My name Kohana is a Japanese name meaning little flower. My father is a Japanese pero minsan ko lang na-meet at hindi ko na rin maalala ang mukha niya.
Grade school pa lang ako nun, grade 2 yata. Minsan kasama siya ni Mami sa pag-uwi. They stayed for a week yata and then bumalik din sila ng Japan. Si Mami ay dating Japayuki. Pabalik-balik siya noon sa Japan kahit nung nagdadalaga na ako. Yes, anak ako ng Japayuki at isang bagay yon kung bakit sobra akong pinag-ingat ni Mami sa mga lalaki kasi daw mababa daw ang tingin ng mga lalaki sa kagaya kong anak ng Japayuki. Speaking of Mami, matalino siya kahit hindi nakatapos ng college. Matalino siya in the sense na hindi mo siya malalamangan at magaling siya sa pera. At pinaghandaan talaga niya ang kinabukasan ko. Lumaki akong sagana sa lahat ng bagay, pero hindi naman niya ako inispoil. While I was growing, nag-invest siya ng ilang negosyo with her friends na sina Tita Angie, Tita Kikay at Tito Polly. Kay Tita Angie, gasoline station ang business nila ni Mami. Sosyo sila. Meron silang 3 branches. Kay Tita Kikay naman ay beauty salon and spa at kay Tito Polly, restaurant. Ang 3 ito ay hindi namin kamag-anak. Mga friends lang sila ni Mami. Habang lumalaki ako, nagtataka ako kung bakit wala akong kamag-anak. Mami kept saying na nasa probinsya nila ang mga kamag-anak niya at ilang beses kong sinabi sa kanya noon na bakit hindi kami dumalaw sa province nila para makilala ko ang mga relatives namin. Pero lagi niyang sinasabi na tsaka na lang. Akala ko pa nga nung bata pa ako ay kapatid ni Mama si Yaya Maya. Kasi para sila magkapatid. Nag-aaway din paminsan-minsan, nag-argue, at hindi mamang tawag ni Yaya Maya kay Mami. And even Yaya Maya has never met any of my relatives. Until I was 18, sina Tito Polly at Tita Kikay, with the help of Adrian and his friends Carlo and Moro, ang nag-asikaso para sa debut party ko kasi nasa Japan si Mami. At tumawag si Mami 4 p.m. nung 18th birthday ko, August 26, 2011. At kinabahan ka agad ako kasi umiiyak siya. Parang hinihingal siya. Mami, are you okay? Alalang tanong ko. Baby, makinig ka. May mga bilin ako. Una, ingatan at alagaan mo ang sarili mo. Para sa akin, baby, please, mahalin mo ang sarili mo. Pangalawa, maging aware ka sa mga business natin at huwag mong ibigay ang buong tiwala mo sa mga kasosyo ko kahit mababait sila sa'yo. Pagdating sa pera, tandaan mo walang kaibigan. At pangatlo, anak, buksan mo yung closet ko at hanapin mo yung diary ko. Basahin mo din, pumunta ka sa Catanduanes at kunin mo ang kapatid mo. Tulungan mo siya. Kapatid? Mami, may kapatid ako? Baby, wala akong maraming oras eh. Sundin mo lahat ng sinabi ko ha. Mom, wait lang. Ano bang nangyayari? Nervyos kong tanong nang marinig ko ang malakas na boses ng mga lalaking Hapon sa background. Baby, I love you. And I'm sorry. Yun ang huling salitang narinig ko kay Mami. And I was crying kahit na alam kong suot ko ang pinakamagandang gown kinagabihan during my debut party. Adrian was there. Laging pinapahid ang mga luha sa mata ko. But I just really can't help but cry kapag naaalala ko si Mami. Sina Tita Kikay ang nagsabi, nakulong si Mami. Dahil nasangkot sa isang grave offense sa Japan. Posibleng makulong habang buhay at kung maayos man, minimum of 10 years pa rin na makukulong siya.
Si Tito Polly ang kasama kong nagpunta sa Catanduanes matapos kong mabasa ang diary ni Mami. Siya ay aking ina, ngunit na-realize ko na hindi ko pa pala siya lubos na kilala. Not until mabasa ko ang talambuhay niya mula sa kanyang diary. Awa, matinding awa ang naramdaman ko para kay Mami. Kalakip ng napakataas na paghanga dahil naging napakatatag niya. Si Lira, na kapatid ko, na siyang pinuntahan namin sa Catanduanes ay bunga ng pangmomolestya kay Mami ng mismong ama niya. Lolo ko ang ama ni Lira, na kapatid ko sa ina. Pero nung magpunta kami sa Catanduanes ay matagal na palang patay si Lolo. Maganda si Lira. Pinay ang beauty niya. Hindi kagaya ko na Hapon. Banaag sa mukha ni Lira ang kagandahang tagline ni Mami, pero lumaki ito sa hirap at maraming pasakit dahil mistula siyang inalila sa pamamahay ni Lola na noon ay buhay pa pero mayroon ding pangit na pag-uugali. Nakita ko mismo kung paano niya tratuhin si Lira, kung paano niya kausapin, kung gaano siya kawalang pakialam kay Lira. Pero ayaw niyang payagan si Lira nung isasama ko. Inilaban ko lang at tinakot namin na hahantong kami sa korte kung hindi niya pakakawalan si Lira. Parang basahan ng mga damit ni Lira noon, halatang hindi siya minahal o pinahalagahan ng aming lola. Mas matanda si Lira sa akin ng mahigit 2 taon. Ate ko siya, pero hindi ako nasanay na tawagin siyang ate kasi parang magka-age lang kami sa itsura at mas matangkad pa ako sa kanya. Second year lang daw sa high school ang tinapos niya. Inuwi namin siya dito sa Maynila. Binihisan, pinag-aral, kahit na edad 20 na siya nung bumalik siya sa pag-aaral as third year sa high school. Masipag siya, hindi lang sa bahay kundi maging sa kanyang pag-aaral. Masayahin din siya, bagay na ipinagtataka ko. Magaling siyang sumayaw at kumanta at magalang din siya sa mga nakatatanda sa kanya. At simple ang pananaw niya sa buhay. Kaya nga gustong-gusto siya ni Yaya Maya. Pero ako parang may pader sa pagitan namin. Hindi ko nagawang mailapit ng husto ang sarili ko sa kanya at ganun din siya. Hindi naman kami nag-aaway dahil wala naman kaming pag-aawayan sapagkat maingat siya sa lahat ng bagay. May sarili siyang kwarto at ni minsan ay hindi siya pumasok sa kwarto ko kaya't hindi rin niya napanghimusukan ni minsan ang buhay ko. Kay Tito Polly nagmumula ang allowances ni Lira, yung share ni Mami sa kita sa business nila. Si Tita Kikay naman ang nagbibigay ng panggastos ko, then yung income mula kay Tita Angie ay para sa mga expenses sa bahay at yung iba ay napupunta sa savings namin na syempre ay nasa pangalan ko ang bank account. So sa usaping pananalapi ay wala namang naging problema. At masasabi kong okay naman ako noon kasi tumatatag na ang relasyon namin ni Adrian. Kung mayroon mang nakakasakit sa damdamin ko noon ay yun lang pag-aalala at pagka-miss ko sa mami ko. Yung isipin tungkol kay Mami ang laging nagpapaluha sa akin. Sa akin lang kasi si Lira parang wala siyang ganong damdamin para sa Mami namin.
okay lang siya. Lagi lang siyang masaya, laging nakangiti, na para bang wala siyang masakit na pinagdaanan. Yung pagkuha namin sa kanya ay itinuring niyang biyaya at katapusan ng mga paghihirap niya sa probinsya. And maybe I can't really blame her kung hindi siya apektado sa sitwasyon ni Mami noon kasi nga iniwan siya ni Mami noong 2 months old pa lang siya at hindi na siya binalikan ni Mami. After a year, matapos siya manganak ay nag-Japan na si Mami at nabuntis after a year sa Japan at ako ang pinagbuntis niya. Ako at si Lira ay may magkaibang kwento kung paano kami naging tao. Pero mas masasabi kong mas maganda ang kwento ko at mas masalimuot yung sa kanya. Ako, lumaking sagana sa lahat ng bagay. Never kong naranasan ng magutom o mainggit sa ibang bata dahil lahat ng gusto ko na ibibigay ni na Mami, Tita Angie, Tita Kikay o ni Tito Polly. At kabaliktaran ito ng kwento ni Lira kasi siya ay lumaking salat sa lahat ng bagay. Material na bagay, pagkain, atensyon, pag-aaruga, pagmamahal. Kaya nga labis akong nagtataka kung paano niya nagagawang pasilayan sa mga labi niya ang matatamis ng ngiti at saya sa puso niya sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. Though there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fears and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Nagtapos si Lira ng kursong BSN Elementary Education noong April 2017. Hindi siya nag-blow out o naghanda man lang. Tinanong ko si Yaya Maya kung bakit wala siyang celebration. Ang sagot sa akin ni Yaya, hindi mo naman siya kagaya eh. Hindi siya pabongga. Pa-ismid na sagot ni Yaya Maya. Ako kasi nung nag-graduate ako noong 2014 ay may ginanap na celebration sa restaurant ni Tito Polly. Isa pa, wala siyang budget. Wala siyang pera. Ha? Bakit? Saan niya dinadala yung allowance niya? Nagpapadala siya sa lola niya sa Catanduanes. At kailan lang malaki daw yung naipadala niya dahil may sakit daw yung matanda. What? Nagpapadala siya ng pera doon? Inapi siya. Inalila siya ng matanda. Well, Hana, again, hindi kayo pareho ni Lira. Mabait siya at hindi siya mapagtanim ng galit. Yaya, bakit ba parang kontrabida ang tingin mo sa akin at si Lira ang bida? Ganun ba ako kasama? Hindi naman. Basta wala siyang handa, wala siyang celebration. That same year, Kuya Bono, ay pumasa din agad si Lira sa LET exam at kaagad nakapagturo sa isang private school dito sa Manila. March 2018, pinadala ako ng company namin sa Singapore at noon ako unang nagkaroon ng masamang balita tungkol kay Adrian. Kachat ko that night si Yaya Maya at ang sabi niya, "Nag-chat na ba kayo ni Lira?" Hindi naman kami friends sa Facebook eh. Bakit ba, Yaya? Kasama ko si Lira kahapon sa mall. At nakita namin si Adrian. May ka-holding hands na babae. Maganda, sexy, sosyal. Parang artista. At sigurado ako, Hana, hindi lang sila friends.
Kaagad kong kinonfront si Adrian at hindi siya nag-deny about Lizette. Nag-date nga daw sila pero wala silang relationship at taga-California si Lizette at hindi naman daw ito magtatagal dito sa Pilipinas. Masakit pa rin yun sa akin. I felt betrayed at bumaba ang tiwala ko kay Adrian. Kaya binantaan ko siya noon. Adrian, kung hindi ka na masaya sa akin, you can always get your ass out of my life. Hindi kita panghihinayangan at hindi kita hahabulin. Mine, hindi ganun kagrabe ang sitwasyon. Lizette is just a short-time toy and I am 24-year-old man. I need sex. One thing you never gave to me. Wow, you call yourself a man treating a woman like a toy? Is that you, Adrian? Ang bilis mo namang magbago. I'm a male. I have this thing between my legs na sawang-sawa na sa palad ko. And here's Lizette, insinuating for free sex. Anong gusto mong gawin ko? Well, ang gawin mo, Adrian, ay mag-contemplate ka. For now, cool off muna tayo. Take this chance to think, Adrian, kung ako ba talaga ang kailangan mo or si Lizette. Goodbye. Hey, mine, come on. I'm just playing with Lizette. You perfectly know who I love. You have my heart and soul. You are the only one I wish to marry. You know that. Adrian, ewan ko kung maniniwala pa ako sa'yo. Lahat na ng sinabi mo sa akin noon, pinagdududahan ko ngayon. Take time to think, Adrian. Basta ngayon, cool off tayo. Until further notice. Bye. That was the first time na iniyakan ko si Adrian. But 2 weeks later, pinatawad ko din. Mahal ko at hindi rin lang ako masaya na magkagalit kami. Kaya lang, nandun pa rin yung doubts na baka ulitin pa niya. Sa ibang babae naman kasi bumalik na noon si Lizette sa Amerika. Ilang buwan din ako na nag-observe sa bawat kilos at galaw ni Adrian, lalo na kapag umaalis ako ng bansa for work-related flights. Nandun lagi yung pagdududa ko na baka may iba na naman siyang pinaglalaanan ng oras habang nasa malayo ako. Baka meron na naman siyang ibang kalaro. Pero mabuti na lang at wala naman akong napatunayang nagloko ulit siya. Hanggang sa nakalimutan ko na ang magduda at naging okay na kami kasi nabalik na yung tiwala ko sa kanya. Remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. And I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. May 2019, nagpaalam si Lira. Nabigyan na kasi siya ng teaching position sa isang public school sa Batangas at doon na rin siya titira. Mag-a-apartment na lang daw siya kasi masyado na raw mahaba ang biyahe kapag magko-commute pa siya Batangas to Manila. Nakita kong pumatak ang luha ni Lira when she said, "Maraming salamat sa iyo, Hana.
Kung hindi dahil sa pagsundo mo sa akin sa Catanduanes, hindi sana mababago ang buhay ko. Wala yun, Lira. Bilin ni Mami eh. Siya ang dapat mong pasalamatan. Sagot ko at ganun lang kasi hanggang noon ay hindi kami close at lalong hindi kami sweet sa isa't isa. Ewan ko, Kuya Bono, pero may something kay Lira na parang pinandidirihan ko noon. And that probably because anak siya ni Mami sa ama niya. I just felt weird dati. I never met the father of my mom because he died long ago. At kahit nung magpunta kami ng Catanduanes noong sunduin namin ni Lira ay pinili kong huwag titigan ng mga nakakwadrong black and white pictures sa dingding ng bahay ni Lola. Because I really don't want to see the face of my lolo who raped my mother. December 2020, medyo malamig na ang klima. At ganon din si Adrian. Madalang na siya magpunta dito sa bahay. Hindi na rin lagi nagte-text o tumatawag at laging offline ang messenger niya. I must also add that I was free during the summer of 2020, lalo na noong Holy Week. Pero nakapagtataka na hindi siya nag-aya na mag-out of town. Sumama na lang ako noon sa province ni Yaya Maya sa Pangasinan at doon ako nag-Holy Week where I met a guy na naka-amuse sa akin. Bong ang pangalan niya at siya ay isang magsasaka. Nakaka-amuse siya kasi lagi siyang nakangiti. Hindi naman siya ganun kagwapo pero napaka-pleasant niya. Plus magaling siyang kumanta at maggitara. Isang gabi nag-inuman sila kasama ang mga pamangkin ni Yaya Maya. Inaya nila ako. Alam kong hindi seryoso yung imbitasyon na yon. Siya, ganun lang habang nakangiti sa akin. Sure, sabi ko, kahit hindi ko alam kung kaya kong inumin ang iniinom nilang 4x4 na Hinebra. Then kaagad ay nagpakita siya ng pagka-maalalahanin sa akin, like treating me like a very special guest. And I liked it. Lalo ko pa siyang nakilala habang nag-iinuman kami. Pasip-sip lang naman ako kasi bumili siya ng powdered orange juice na siya niyang hinalo sa gin sa baso ko. Graduate siya ng agricultural engineering at 2 beses na rin daw nakapag-abroad kaya nakapagpatayo ng magandang bahay. Kwento ito ni Lyndon na pinsan niya at isa din sa kainuman namin at halatang binibuild up niya si Bong sa akin. Noong medyo nahihilo na ako ay nagpaalam na ako kasi ayokong malasing. Iba kasi ako pag nalalasing, Manila girl type, napapakanta, napapasayaw, nagiging daring, and everything. At ayokong gawin yun sa harap ng matitinong lalaking kainuman ko. But before I stood up, ay inimikan ako ni Bong. Hana, kung hindi mo mamasamahin, pwede ko bang makuha ang number mo?
Ka-text ko siya that night habang nakahiga ako sa kama namin ni Yaya Maya, and he is fun to text with. Until siguro lasing na rin siya and he said, "Pwede ba kitang ligawan kung wala ka pang boyfriend?" Sinagot ko naman agad, "Meron na eh. 7 years na kami." "Ah, okay, sorry. Sige, friends lang tayo." Sabi niya at napatawa ako. Siya pa talagang nagsabing friends na lang kami. So para akong na friend zone. Kaya natatawa ako. Pagbalik namin sa Manila, ka-chat ko si Adrian and I was expecting him to see me. Siyempre kasi 1 week kami hindi nagkita and I miss him, but he said, "Andito ako sa Panglao eh." Agad sumibol ang galit sa puso ko. Panglao is in Bohol and how come na hindi niya ako isinama? Gusto ko pang tanungin kung sino ang kasama niya pero nagpigil ako at naramdaman ko yung paglayo kaagad ng loob ko sa kanya. I hated him so much and that hatred caused me para lumuha for the second time dahil sa kanya. Siya ang biglang nag-text kasi enough ko na yung messenger ko. Dumating kasi yung tita ko from Poland. Kasama niya ang family niya. Sabit lang ako sa lakad na ito kaya hindi na kita in-invite. Isa pa, bigla lang tong trip na to eh. So inopen ko ulit ang Facebook ko, then nakita ko ang Facebook post niya at may mga kasama nga silang dayuhang mga bata at ilang grown-ups na puti din. Nabawasan ang galit ko kay Adrian, lalo na nung sabihin niyang, "Babalik kami ng Manila in 2 days. I'll make up with you." You really know where to start fixing a broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams are falling apart. Fixing a broken heart. Tumupad naman si Adrian. Sinundo niya ako at kumain kami sa aming paboritong restaurant sa BGC. Then, hinatid niya ako at naglambing siya. Naramdaman kong iba ang alab na mga halik niya and then I felt his hands on parts of my body. Hinayaan ko lang siya. Handa na akong ibigay sa kanya ang katawan ko na ipinagdamot ko sa kanya sa loob ng 7 taon. Naisip ko rin baka iyon yung dahilan kung ba't tumalamig siya. Kasi hindi ko siya pinagbibigyan. Kasi madamot ako. So that night, handa na ako. Handa na akong bumukaka sa kanya. Ibinukas ko na nga ang blouse ko noon eh. Then binaba ko na rin yung isang strap ng bra ko pero tumigil siya at parang natulala. Nakatitig sa sahig. "What's wrong? Are you okay?" Alalang tanong ko pa. Then, tumitig siya sa akin. Wala. I think I have to go." Sabi niya tsaka tumayo. Sobra ang pagtataka ko noon. I even checked myself nung makaalis na siya. Inamoy ko ang hininga ko, ang kilikili ko, kasi nagtaka akong bakit umayo siya nung gusto ko na. Then nagpatuloy yung mga araw na nababaliwala na talaga ako. Parang kailangan ko pang magdasal na sana mag-text o mag-chat man lang siya. Hanggang sa ako na ang nagpapakumbaba. Ako na ang unang nagte-text at ang sagot niya, marami lang daw problema sa office nila and he is even planning to resign at mag-a-abroad na lang daw siya. Sabi pa niya, "Pasensya ka na, Mine. Alam ko na pababayaan na kita. Hayaan mo, babawi ako kapag natapos na lahat na to."
Pag sinabi naman niyang babawi siya, babawi din naman talaga. Kakain lang kami sa paborito naming restaurant, then mamamasyal, tapos ihahatid ako sa bahay. But there was that time na galing kami ng BGC. Nagring ang phone niya habang nagda-drive siya. Sinagot niya pero kailangan pa niyang ihinto ang kotse at lumabas siya para kausapin kung sino man ang tumawag na yon. Kinutuban na naman ako ng masama noon pero pinilit kong kumalma. Kung ano-ano lang ang binubutinting ko noon sa loob ng kotse hanggang sa mabuksan ko ang maliit na compartment sa pagitan ng driver at passenger seat. At tumambad sa akin ang napakaraming toll fee receipts ng SLEX. At napansin kong halos every other day ang petsa ng mga resibong yun. Hinayaan kong makita niya akong binabasa ang mga resibong yun noong bumalik siya sa loob ng kotse. Pero hindi siya nagsalita. Pero hindi ko napigilan sa sarili kong magtanong, bakit halos every other day dumadaan ka sa SLEX? Saan ka nagpupunta? Hindi siya sumagot kaya inulit ko mas malakas. Sumagot na siya. At ang sabi niya, mamaya, pagdating natin ng bahay mo, tsaka ako magpapaliwanag. Ganito ang sagot niya na parang nanginginig. I knew then na hindi siya okay kaya tumahimik na lang ako at nagtimpe. Then habang nasa biyahe kami ay sumagi sa isipan ko si Lyra na nasa Batangas. Kaya lang, hindi ko rin pwedeng isipin na kayang gawin yun ng kapatid ko sa akin. Kaya inalis ko rin si Lyra sa pagdududa ko. Pero nung makarating na kami ng bahay, kabubukas ko pa lang ng pinto, ay tumigil siya. Parang ayaw niyang pumasok. So tiningnan ko, tinitigan din ako saglit, din nagsalita. At nagimbal ako sa sinabi niya. I'm having an affair with Lyra. Ano? You heard it. May relasyon kami ng kapatid mo. Gusto ko siyang sampalin kasi that moment ay naalala ko yung mga toll-free receipts at naniwala na ako. It was not a joke. It was not a prank. How? Adrian, how could you do that to me? It just happened. Mahal ko siya, mahal niya ako, at may nangyayari na sa amin. And Hannah, I am going to marry her. Wala akong mabigkas na salita, Kuya Bono, out of disbelief. Humakbang ako papasok ng bahay pero kinabig niya ang kamay ko at mata sa mata ay sinambit niya ang mga salitang ito. Iiwan na kita. Forgive me, Hannah, but things have changed. Hindi lang ito para sa akin, kundi para din sa'yo. You deserve someone else who can make you happier. And please let me go because I am now happier with someone else. We broke up a month ago. Your friends aren't mine, you know. I know you moved on, found someone new. One more girl who brings out the better in you. And I thought my heart was detached from all the sunlight of our past. She's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know, I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. That was over 2 months ago, Kuya Bono. Habang sinusulat ko ang kwento kong ito ay masakit pa rin. 3 days after akong iwanan ni Adrian, ay kinuha ko ang number ni Lyra kay Yaya Maya.
Tinawagan ko. Hello, Hana. Narinig ko ang malamyos na boses ni Lyra at nagtaka ako kung bakit alam niyang ako yon while kakukuha ko lang ng number niya kay Yaya at first time ko yon natawagan siya. Paano mo nalaman na ako to? Nakasave ang number mo sa phone ko. Kinuha ko kay Ate Maya noon pa. Bakit ni minsan hindi mo ako tinext o tinawagan? I'm sorry, Hana. Sorry for what? Sa lahat. Pati yung tungkol kay Adrian. Narinig kong sagot niya at bigla ay parang hindi ako handa na pag-usapan namin yon. Lyra, bakit lagi kang masaya? Bakit parang baliwala sa'yo yung lahat ng paghihirap mo noon? Pati yung katotohanan tungkol sa pagkatao mo, despite of all those dark realities in your life, bakit nakakangiti ka pa rin? Hindi ko ginusto ang lahat ng yun, Hana. Biktima lang ako ng pagkakataon. At saka, nagsimula lang naman ako maging masaya mula nung kunin mo ako kasi nabago na yung buhay ko. At lahat ng nakaraan ay pinagpasa Diyos ko na lang. At kung bakit ako masaya lagi ay dahil hindi ako nagkikimkim ng galit sa puso ko. Wow! Kung magsalita ka parang ang tino mo. Bakit mo inagaw si Adrian sa akin sa kabila ng nagawa kong mabuti sa'yo? Hindi ko siya inagaw sa'yo, Hana. Sa'yo pa rin si Adrian. Ang kasalanan ko lang ay minahal ko siya nang hindi sinasadya pero hindi ko siya aagawin sa'yo. Akala ko ba magpapakasal na kayo? Hindi. Siya ang nagsasabing pakakasalan niya ako pero sabi ko, hindi. Kung mabuntis ako at magkaanak, sapat na yun sa akin. At least, may makakasama na ako sa pagtanda ko. Pero yung idea na aangkinin ko siya at ilalayo ko siya sa'yo, hindi ko yun gagawin. I'm sorry kung hindi ako naging matatag para paglabanan yung mali, Hana. Natangay ako. Nasilaw sa pagmamahal niya kasi ngayon ko lang naranasan yung magkaroon ng taong mahal ako. Ngayon lang. And I'm sorry, Hana. I'm sorry. Mahal ka ba talaga ni Adrian? Oh, sa tingin ko. Mahal ko din siya, Lyra. Mahal na mahal. Pero nasira na yung tiwala ko sa kanya. Hindi ko na siya nakikita bilang someone na makakasama ko pa sa matagal na panahon. Lyra, magpakasal kayo. But please, siguraduhin mo lang sana na hindi ka niya sasaktan at lolokohin. Tiyakin mo na mahal ka talaga niya kasi I think you really deserve to be loved and to be totally happy, Lyra. And sorry din. Sorry din kung hindi ko na ipadama yung pagmamahal na yon sa'yo bilang kapatid mo. But honestly, Lyra, I want you to be happy. And please be happy. That same night, chinat ko si Bong. Chinat ko si Bong nung makita kong online siya. Ang sabi ko, Bong,
if you are going to sing a special song for me, ano ang song na yun at bakit? Nag-reply siya at ang sabi niya, Be My Lady. Kasi, I want you to be my lady, kaya lang, taken ka na eh. Wala na akong jowa, Bong. Wala na. Wala na siya, Bong. And, kung gusto mo, ligawan mo na ako. Talaga? Yes, Bong. But first, sing that song to me. Okay, sure. Tatawagan kita. Video call tayo. At kakantahin kita. Be my lady. Come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind. Is it hidden in your smile? Be my lady. Just forget the past. It's time to make your broken heart. The walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Pamilyar naman sa akin ang kantang yun, Kuya Bono, kaya lang hindi ko alam yung lyrics, pero habang pinapakinggan ko si Bong ay nakaka-relate ako at natatouch ako, lalo na sa linya na just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Hanggang madaling araw ay nag-chat kami noon. Then after a month, sinagot ko siya sa chat lang. Pero kinabukasan ay nasa harap siya ng pinto ng bahay ko, bitbit ang dalawang basket ng sari-saring gulay. Natulog kami magkatabi pero walang nangyari. Kissing, ganun lang, yakap-yakap. Pero when I said na malinis pa ako, ang sabi niya, well, mananatili kang malinis hanggat hindi pa tayo nakakasal. Pinauna namin sina Lyra at Adrian, pero dahil sa pandemic restrictions ay sa mayor lang muna sila nakasal. Nang hinayang pa nga ako kasi akala ko makakapag-abay kami ni Bong. Kasali kami sa mga abay pero after pandemic pa ang kasal nila sa simbahan. But in all fairness, mas naging close kami ni Lyra ngayon. We always text and chat pero syempre nung una, iniiwasan naming mapag-usapan si Adrian. Pero I realized na kung gusto ko talagang maging open sa kapatid ko, dapat tanggapin ko na lahat. Lahat. Maging yung tungkol kay Adrian. Kaya ngayon, napag-uusapan na namin lahat ng bagay under the sun. Kami ni Bong ay masaya naman. LDR kami kasi nasa Pangasinan siya pero at least thrice a month ay nagpupunta siya dito para makasama ako. I love him
every little thing about him, at kung hindi siya magbabago, I think matutuloy din kami sa kasalan. For now, I am preparing for our trip to Japan para dalawin si Mami. Kaming dalawa ni Lira. Naghihintay lang kaming magluwag ang mga patakaran sa pagbabiyahe. I hope sa mga darating na araw ay magkakaroon na ng flight. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, ang story ko, and I hope that you'll also get to read it on your YouTube channel. Truly yours, Kohana. Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you, how I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind, is it hidden in your smile? Be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Shout out kay Jessica Gundan, Rufa, Venus Balhadia, Search Zeldayag, Shell Rands of UAE. Ganun din kay Alma Enriquez mula kay Jason Uwahe. Shout out din o pa-mention sa mahal ko, Rona Pelaez from Margie Tumbali. Shout out din kay Crystalline Coronatha of Sri Lanka from Sherilyn Magbanwa. Shout out sa mag-asawang sina Nympha of Marvin Bailen of Ilagan City, Isabela. Ganun din kay JC Will May Gumbong of Santa Fe, Labot, Ifugao. Shout out din kay Lian Balila of San Jose Sur, Malig, Isabela. Also to Emily Padsico of Ambagyo, Nueva Vizcaya. Shout out din kay Abigail Margelod, Karen B, Mohiden Tungkay, Lily Tintin, Vicky Francis of Kalinga, especially sa asawa ko na nasa barko, Eugene from Marilyn Soto. Shout out din kay Ampololots PH ng Tuaw, Cagayan. Shout out kay GR Dimac J of Aglibay, Quirino. At ganoon din kay kahugot na si Sir J.R. Kabadu and his better half. At kay Nida Simatu, Nida Navarro Simatu ng Santa Praxedes, Cagayan, from your loving husband na si Janelle Simatu. Priscilla Di Pensena, Maricar de la Cruz, ganoon din kay Marjorie Cristobal of Hong Kong. Shout out also to Maureen Nomi of Qatar, also to Elvis Guillermo. Shout out also to Sheng Aguinaldo and boyfriend. At sa Ginukod at Curibang families ng San Pablo, Isabela, at sa mga katrabaho ko po dito sa SM City, Kawayan, at sa SPV's Batch 2005-2006 from Jason Ginukod. Shout out also to Lala Aguinaldo, Kimi Ordan, Gardenia Boys of Cagayan from Edwin Ignacio, and to John Philip Sales of USA. At sa'yo, kahugot na Kohana, thank you very much for sharing your story. It's lovely, it's simple, but emotional, and it's deep. I just love how you narrate your story. Magaling ka. And thank you so much. At sana ay maging kayo ni Bong sa dulo. Pagdating sa'yo, wala akong masasabi sa'yo kasi base sa pagkakabasa ko sa kwento mo ay nakita ko yung personality mo, and you are someone na talagang dapat pahalagahan. At tama ka, kung hindi magluluko si Bong, malamang kayo talaga ay makakasal. And I think he deserves you. And thank you so much for being simple sa pagpili ng mapapakasawa. Hindi ba?
Wala kang ibang standards kundi you just love every inch, everything about him, and that's it. That's love. And I know that the true love is being felt by your heart right now. At sa kapatid mo namang si Lyra, sa totoo lang, hanga ako sa kanya. Despite of the dark past na pinagdaanan niya ay naging positive siya at pinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat. I hope makapagpadala rin ng kwento sa atin ang kapatid mong si Lyra. Okay? And please continue with your good relationship sa kapatid mo. She needs you also kahit na nasa kanya na si Adrian. And one more thing nga pala, believe din ako sa'yo sa pag-let go mo kay Adrian para mapunta siya sa kapatid mo. That's quite a sacrifice. Pero may advantage din sa'yo kasi syempre, hindi mo makakatuluyan ang isang lalaking alam mong mali na sapagkat sinaktan ka na ng 2 beses. And who knows, kapag nag-asawa na kayo at mataba ka na, baka lalong magluloko, hindi ba? And gusto ko rin yung mga linyahan mo sa kapatid mo. Sabi mo, make sure na mahal ka talaga niya, make sure na hindi ka niya sasaktan at lolokohin. And kapag nangyari yun, I hope suporta ka sa kapatid mo. Thank you again sa'yo, kahugot na Kohana, and sana makapunta kayo sa Japan para makita nyo naman ang mami nyo. God bless you and stay safe. At sa inyo din, syempre mga kahugot, na muling naglaan ng panahon sa ating programa. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli tayo magkakarinigan para sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig na hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love 2, kahugot mo sa bawat kwento. Stay safe, stay healthy, and God bless us all. Subscribe.